Takutin mo ako. Nangyari po sa akin ito noong second year high school pa lamang ako. Ako po si Mimi. Matagal-tagal na rin nangyari ito sa akin pero malinaw pa rin sa aking alaala ang detalye ng mga pangyayari. Malalim ang iniisip ko habang nakaupo sa isang duyan sa playground katabi ng room namin. Isang linggo na akong pumapasok sa bago kong eskwelahan pero hindi pa ako lubos na nakikipagkilala sa aking mga kaklase. Dati ako nag-aaral sa isang prestigious school sa Laguna. Mahiyain ako at hindi palakibo. Hindi naman ako dating ganito ngunit bigla na lang ito nagbago dahil nga lumipat na ako sa bago kong eskwelahan. Sa gitna ng aking pag-iisip ay ginulat ako ng kaisa-isa kong kaibigan na ang pangalan ay Lily. Para sa akin, isa si Lily kung bakit may gana na akong pumasok. Masaya po siyang kasama at mabuti na lang at naging kaklase ko siya. Unti-unti ay bumabalik sa dati ang dati kong ugali na masayahin at kalog. Nagtataka lang ako dahil kahit madaldal si Lily, ako lang ang tanging kaibigan niya. Minsan nga napapatingin sa amin ng mga kaklase ko kapag tumatawa kami ng malakas. Para bang may sarili kaming mundo. Ngunit hindi na mahalaga para sa akin ang tingin ng iba. Basta ang mahalaga, masaya kami ng best friend ko. Isang araw habang nakatambay kami, niyaya ako ni Lily na mag-CR malapit sa may library. Ayoko sa CR na yon. Maliban kasi sa mapanghi doon ay may mga kwento na may nagmumulto daw sa CR na yon. Pero ayaw naman ni Lily na mag-CR sa iba dahil baka abutan na daw siya kapag sa iba pa siya mag-CCR. Sinabi ko kay Lily na takot ako makakita ng multo. Pero nagtaka ako sa sinagot niya. Malay ko ba daw kung nakakakita na ako ng isa? Ngunit hindi ko na lang iyon pinansin. Inintay ko na lang si Lily sa CR. Ngunit nagtaka ako kung bakit ang tagal niyang lumabas. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumasok ako. Kahit na sobrang panghi at masangsang ang amoy, patuloy pa rin ako sa pagtawag sa kanya. Pero wala talaga. Lumapit ako sa unang cubicle para alamin kung nandoon si Lily. Iniisip ko pa nga na baka pinagtitripan ako nito. Pero wala. Hanggang sa pangalawa at pangatlo ay wala pa rin. Hanggang sa pang-apat, wala pa rin siya. Nagtaka ako dahil wala namang ibang dadaanan si Lily palabas dahil iisa lang ang pinto doon. Agad na nanlamig ang katawan ko. Maya-maya, bigla akong pinagpawisan at dama ko ang kakaibang presensya sa loob ng CR. Tila lumalaki ang ulo ko at tumatayo na ang balahibo ko sa batok. Parang may nakatingin sa akin kahit na ako lang naman na mag-isa doon. Luminga-linga ako sa paligid ng CR. Patakbo na sana ako palabas dahil hindi ko na matiis ang kakaibang pakiramdam sa loob. Pero natigilan ako nang may makita akong nakasulat sa malaking salamin. Ang nakasulat ay ang salitang Bes. Kulay pula ang ipinansulat dito. Nanlaki ang aking mga mata. Matapos kong mabasa yun ay sabay-sabay na gumalaw mag-isa ang mga pinto ng mga cubicle. Sumisigaw ako sa takot na lumabas ng CR. Tumakbo ako sa aking classroom. Nagtaka ang aking guro at mga kaklase dahil nakita nila ako na takot. Bakit daw ako late at bakit ganun daw ang aking itsura? Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapaniwala na may multong gumaya sa aking kaibigan. Nang medyo kumalma ako ay tinanong ko sa aking guro kung nasaan si Lily. Pero nagtaka ito dahil wala naman daw kaming kaklase na Lily. Pinakita pa niya ang kanyang class record sa akin para mapatunayan na wala nga siyang estudyanteng Lily. Pero hindi ako naniwala. Sinabi ko, sinamahan ko pa si Lily na mag-CR malapit sa library. Pero bigla na lang itong nawala. Nagbulong-bulungan ang aking mga kaklase. Nagtanong pa ang teacher namin kung sa ibang section ba si Lily.
Pero sinabi ko na hindi at sinabi kong kaklase namin siya. Pinagalitan lang ako ng aking guro dahil sa napagtaasan ko pa siya ng boses. Humingi naman ako ng paumanhin. Kinabahan ako dahil masama daw ang ibig sabihin kapag may gumaya sa katauhan ng isang tao. Iniisip ko na baka may mangyaring masama kay Lily. Nang biglang tumayo ang class president namin at sinabi sa akin na wala naman daw akong katabi sa upuan ko. Nagtataka nga daw sila dahil nakikita nila akong nagsasalita mag-isa at bigla na lang akong tumatawa. At ngayon ko lang napagtanto. Kaya pala siguro kakaiba ang lamig ng kamay ni Lily sa tuwing hinahawakan ko ito. At bigla kong naalala ang sinabi noon ni Lily sa akin na baka nakakakita na ako ng multo. Napatingin ako sa katabing upuan ko at naroon si Lily na nakatingin at nakangisi sa akin. Duguan ang kanyang buong mukha at ibinuka niya ang kanyang bibig. Lumabas dito ang mga salitang, "Bes." Takutin mo ako.